Napatingin si Andrea sa batang babaeng kumalabit sa kanya. Sa tingin niya, nasa 3 taong gulang ito. Napakaamo ng mukha nito. Matangos ang ilong at napakaganda ng brown ng mga mata. Mamula-mula ang kutis ng bata na lalong tumingkad dahil sa kulay mais nitong buhok. Para itong manikang gumagalaw. Parang may kumurot sa puso ni Andrea habang nakatingin sa bata. Yumuko siya upang makapantay ang bata. Hello, bati niya dito. Nginitian niya ito at gumanta rin ito ng ngiti sa kanya. Lumabas tuloy ang bungoy nitong ngipin na mas lalo nagpa-cute dito. Mama ko, tawag nito sa kanya. Natigilan naman si Andrea dahil parang pumintig sa puso niya dahil sa tinawag nito sa kanya. Bigla ay parang gusto niyang umiyak. Ilang beses niya bang pinangarap na may tumawag sa kanya ng ganoon. Alice! May lumapit na isang babaeng nasa edad 30 na at naka-scrub suit na pink. Agad itong binuhat ang bata na nakaharap sa kanya. Naku naman bata ka! Malalagot ako niya kay sir eh. Sermon ito sa bata. Lumabi lang si Alice at umilig sa balikat na kinuha niya ay yaya nito. Sorry po ma'am. Baling sa kanya ni Yaya. Okay lang po yun. Nakangiting sad naman ni Andrea. Pinay ka, ma'am? Opo. Ay, mukha kang ibang lahi, ma'am. Kinulit ka ba ng alaga ko? Magilong na tanong nito sa kanya. Hindi naman, okay lang. Kalalapit niya lang sa akin nang dumating ka. Nailang siya nang mapansin nakatitig sa kanya ang yaya ng bata. Artista ka ba, ma'am? Para kasing nakita na kita. Tinawanan lang niya ito. Generic kasi ang mukha ko. Ay, ganun ba yun? Tumawa ito. Paano po ma'am? Dito na ho kami. At kanina pa ito hinahanap ng daddy nito. Baka mapagalitan na ulit ako. Sige, ingat kayo. Bye Alice. Hinaplos ni Andrea ang ulo ng bata. Napansin niyang lumungkot ang magandang mga mata nito. Bye mama. Malungkot na saad nito at kinaway pa ang kamay sa kanya. Napatulala naman si Andrea. Parang gusto niyang habulin ng magyaya. Parang may bahagi na puso niya na gustong sundan ng mga ito. Hindi niya napigilan ang mga luha nag-alpasan sa mga mata niya. Naitakip niya ang kamay sa bibig upang hindi kumawala ang kaguluhol niya. Parang sinasaktan ang puso niya sa pagbalik ng mga laalang nagpadurog sa kanya. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang umiiyak. Pinilit na lamang niya ikalma ang sarili. Kinuha niya ang panyo at tinuyo ang mga luha niya. Andrea! Napalingon siya na may tumawag sa kanya. Kanina pa kita hinahanap. Bakit ganyan ang mukha mo? Malungkot ka na naman? Nagbago na ba ang isip mo, Andrea? Sunod-sunod na tanong ni Gary. Umiling siya at pilit na ngumiti sa binata. Napagod lang siguro ako. May mga tinapos kasi ako report kagabi bago maging pake. Kaya halos alas 3 na ako nakatulog. Pagdadahilan ng dalaga. Bumuntong hininga naman si Gary. Sabi ko naman sa'yo, magbakasyon muna tayo bago bumalik sa Pinas. Pero kailangan ako ng tatay. Tumawag sa kanya si Liam at pinalitang na stroke daw ang tatay nila. Umiyak siya ng umiyak nang mabalitaan iyon. 4 na taon na niyang di nakakasama ang kanyang pamilya. Sa video call lang niya nakakausap ang mga ito na kinakatampo naman ng tatay niya. Pilit siya nitong pinapauwi pero hindi niya mapagbigyan ng kanyang ama. Hindi niya kasi kayang tumapakuli sa lugar kung saan naroroon ang isang taong pilit niyang kinakalimutan. Pero nang malaman niyang na-stroke ang tatay niya, para siyang sinampal. Paano kung napasama ang atake ng tatay niya? Paano kung hindi niya ito naabutan? Hindi niya papatawad ang sarili niya kung may nangyaring masama sa itay niya at wala siya sa tabi nito. Kaya ngayon, iiwan niya ang trabaho bilang isang corporate secretary dito sa Canada para bumalik sa Pilipinas at maalagaan ang tatay niya. Mahina na rin kasi ang lola Karen niya. At si Liam naman, nasa Ruiz Company at nagkatrabaho doon. Hindi na rin naasikaso ng kapatid ng tatay at lola niya dahil sa trabaho nito.
Ayaw rin naman kumuha ng katulong ng kanyang ama. Siguro, panahon na para bumalik siya. Panahon na rin para maasikaso niya ang noon niya pa dapat inasikaso. This is the final boarding call for passengers booked on flight 327A to Manila, Philippines. Please proceed to gate 3 immediately. That's our flight, Andrea. Let's go. Aya sa kanya ni Gary. Kinuha nito ang maleta niya at pagkahawak ang mga kamay nila na pumasok sila sa gate 3. At ilang minuto pa ay sakay na sila ng eroplano maghahatid sa kanila sa Pilipinas. Masaya si Andrea dahil muli niya makakapiling ang kanyang pamilya. Pero nalulungkot din siya dahil kahit ayaw niya ay pilit bumabalik ang mga bagay na pilit na niya kinakalimutan. Pinilit niya namang makalimot. Sinubukan niya pero hindi niya pala kaya. Kaya pinilit na lamang niyang tanggapin ang lahat. Ginawa ng inspirasyon ng sakit at nagpatuloy sa buhay niya. It was 4 long years, pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ramdam pa rin niya ang sakit, but she could bear it now. Nasanay na siya. Hindi man siya nakakapagturo pang muli, masasabi niya matagumpay na siya. Naibangon at mas napabuti niya ang sarili. Binuhos niya ang lahat ng oras sa trabaho upang kahit papaano ay malibang siya. Nauwi lang siya sa apartment na tinutuluyan niya sa Toronto kapag pagod na siya. Yung tipong hihiga na lamang siya at matutulog na. Nagpapasalamat ang dalaga dahil tinulungan siya ni Gary. Malaki ang utang na loob niya sa binata. Dahil kung hindi dito, baka nasa Pilipinas pa rin siya at miserable kasama ni... Handa ka na ba makita uli siya? Tanong sa kanya ni Gary. Nilingon niya ito at pilit nang initian. Wala akong choice. Kailangan namin maisaayos sa annulment namin. Magkikita at magkikita pa rin kami. Nag-email na ako sa abogado ni Cleo according sa annulment na isinumiti niya. Pero pumayag naman kaya siya? Knowing him, ibinarin niya muli ang mga mata sa bintana. Ayaw niyang makita nito ang sakit na dumaan sa mga mata niya. Masaya na siya ngayon with his family. At sigurado, he will be happy to sign the annulment papers. Ramdam ni Andrea ang pait sa kanyang sinabi. Dapat ipara sa kanya iyon. Para sa kanila ni Cleo. Pamilya nila ni Cleo. Naramdaman niya ang palad ni Gary na umawak sa kamay niya. Pinisil nito iyon para iparating ang pakikisimpatya sa kanya. Hindi naman kailan sa binata na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakaka-move on sa pinsan nito. Kahit ilang beses na siya nitong sinabihan, pinakiusapan at nilibang, ang nakakatawa lang dahil hindi niya akalain na dadating sila sa punto na magiging matalik sila magkaibigan pagkatapos ng kanilang nakaraan. Siguro, mas okay sila maging magkaibigan kaysa sa magkarelasyon. Buti nga ang binata, masaya na sa bagong pag-ibig na tagpuan nito. Engaged na si Gary sa isang Canadian citizen na kasosyo nito sa advertising company na itinatag ng binata sa Canada. Masaya siya para sa binata, pero minsan naiinggit din. Pareho lang silang broken na umalis sa Pilipinas, pero heto sila, after 4 years, siya lang ang hindi pa nakaka-move on sa kanilang dalawa. Magtatagal ka ba sa Pilipinas? Tanong nito. Hindi ko alam. Saka ko na iniisipin. Ang mahalaga, maalagaan ko ang itay ngayon, lalo na't kailangan niya ako. Lagi naman ako welcome sa company mo, hindi ba? Hindi pa niya napapag-isipan kung gaano siya katagal sa Pilipinas o kung babalik pa ba siya ng Canada. Siguro, hihintayin niya na mag-grant ang annulment nila. After 8 hours ng biyahe, lumapag ng eroplano sa NAIA. Hindi alam ng kanyang ama na ngayon ang uwi niya. Kahit si Liam ay hindi niya sinabihan. Gusto niya kasing surpresahin ng mga ito pag uwi niya. Lalong lumakas ang kabog ng puso ni Andrea na makababa na sila ni Gary. Nasa Pilipinas na siya at ilang oras pa makakasama na niya ang pamilya niya. Hintayin mo ako doon. Kukunin ko lang mga bagahe natin.
Tumango na lamang siya kay Gary. Nang makabalik na ito, ay tulak-tulak na nito mga bagahe nila. Nasa labas na sila ng airport nang may isang itim na van na huminto sa harap nila. Hindi na sana nila iyon papansinin, pero nang bumaba ang 5 lalaki na mga nakaitim na suot at lumapit sa kanila, ay agad na hinarangan siya ni Gary. Siguro'y, maski ito'y ginutuban ng masama. Anong kailangan nyo? Tanong ni Gary sa mga ito nang huminto mga ito sa harap nila at ang tatlo ay pumesto pa sa likod nila. Bigla ang pag-ahon ng kaba sa puso ni Andrea. Mahigpit siyang napahawak sa braso ni Gary. Hindi ito pinansin ng mga lalaki at bumalik ang nasa harapan nila sa kanya. Gusto ko makita ng boss ko, ma'am. Magalang na saad ito sa kanya. Walang babakas na kahit na ano sa mukha nito. Tinignan ni Andrea isa-isa ang mga ito. Pare-parehong malalaki ang katawan ng mga ito. At kung nalaban si Gary, paniguradong bugbugla ang aabutin nito. Sinong boss na tinutukoy mo? Tanong ni Gary sa mga ito. Si Mr. Cleo Mondragon. Sagot naman ng isang lalaki. Napatiimbagang naman si Andrea pagkarinig sa pangalan ng dating asawa. Ano naman kaya ang pakay nito? At paano nito nalaman na umuwi siya ng bansa? She's not going with you, so you better back off. Maangas na sabi dito ni Gary. Napangiwi si Andrea sa laki ng katawan ng mga lalaking nasa harapan nila. Paniguradong hindi ubra si Gary. Sinabihan ng nasa harapan nila ang ibang kasama nito. Mabilis na lumapit ang 2 lalaki kay Gary na pilit na iniwalay sa kanya. Pipigilan niya sana ang mga ito, pero may na hinawakan siya sa braso ng kausap nilang lalaki. Inilayo ng 2 lalaki si Gary sa kanya. Nakita niya kung paano nagpupumiglas ito sa mga may hawak dito. Bitiwan mo ako! Asik ni Andrea dito at nagpumiglas. Pero sadyang malakas ito kaysa sa kanya, kaya hindi man lang ito natinag. Gary! Malakas sa sigaw ni Andrea. Nilingon niya si Gary at namumula na ang mukha nito sa galit, pero hindi rin ito makawala sa may hawak dito. Bumuka ang bibig nito at nakita niya bubigkas ito ng sorry. Kailangan na nating umalis, ma'am. Galit na nilingon ni Andrea ang lalaking kaharap. Magbabayad kayo! Sigaw niya sa mga ito, sabayan pa sa balikat nito. Pinagtitinginan na sila ng mga tao, pero ni isa wala man lang nakialam. Napilitan na siyang sumama sa mga ito palapit sa itim na van. Pero hindi siya doon sinakay ng mga ito, kundi sa limousine na nasa likuran ng van. Pinagbukas siya ng pinto ng isa, at natigilan si Andrea nang makita ang lalaki magandang pagkakaupo habang umiinom ng wine. Parang tumigil sa pagtibok ang puso ni Andrea na muling masilaya na mukha ng dating asawa. Unti-unti itong lumingon sa kanya at ngumiti. Bagya pa nitong tinaas ang hawak na baso sa gawin niya. Welcome back, Andrea. Malamig at walang buhay na bati nito sa kanya. Namiss mo ba ako? Ikiniling pa nito ang ulo. Tumalim ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Sumakay ka na, Andrea. Hindi siya makakilos. Nanatili lamang siya nakatingin kay Cleo. Kailamig tumingin ang mga mata nito na parang gusto niyang ginawin. Halata ang panlalim sa mga mata ni Cleo. Ma'am Andrea, wika sa kanya ng lalaking may hawak sa braso niya. Malakas na inagaw niya ang braso dito, saka ito tinignan na masama. Napapuntong hininga ang dalaga. Wala naman siyang choice kundi sundin ng mga ito. Kailan pa nasunod ang gusto niya. Sana ito nakukuha ang anumang naisin ng binata. Saan na rin ng mga tauhan mo si Gary? Tanong niya dito nang hindi ito tinitignan man lang. Nanatili lamang siya nakatingin sa bintana. Ayaw niya kasi makita nito kung gaano niya ito namimiss. My God, 4 na taon. 4 na taon siya naghirap sa sakit na nilikha nito. Pero heto siya. Halos magmakaawa sa sarili niyang lingunin ito. Kahit sulyap lang. Kahit saglit lang. Sapat na para mapunan ang pangungilila niya sa asawa. Mapaisi ang napangiti.
Hindi ba dapat galit siya dito? Pero bakit ngayon magkatabi na sila ay hindi niya mahanap ang galit sa puso niya? Bakit ngayong ilang dangkal na lang ang layo nila, bumibigay na siya? God, bakit ba ang rupok niya? Babalik na si Gary kung saan man siya nanggaling. Nanggagalit ang magang na saad ni Cleo. Mabilis namang napalingon si Andrea dito. Anong karapatan mo magdesisyon para sa kanya? Ano din karapatan niya para agawin kanya sa akin, Andrea? Malakas ang sigaw nito sa kanya. Nagbabaga ang mga mata nito. Napapitlag siya nang ihagis si Cleo ang hawak na baso at nabasag iyon. Napakuyom ang kamao niya. Naririnig mo ba sinasabi mo, Cleo? Ikaw ang dahilan kung bakit ako umalis. Pero sapat ba yung para sumama ka sa kanya? Oo! Malakas ang sigaw ni Andrea dito. Naguunahang pumatak ang mga luha niya. Sapat na nangyari noon para iwan kita. At bumalik ako para maging legal ang paghiwalay natin. Lalo nang igting ang mga panga ni Cleo. Mahigpit na pinisil nito ang pisngi niya ng palad nito, kaya napaaray siya. That will never happen. You are mine, Andrea. Akin ka lang. Mariin at puno ng galit na wika nito sa kanya. Naningkit ang mga mata nito at mas lalong minigpit ang hawak sa kanya. You can never leave me again. I'll make sure of that. Giit pa nito sa kanya bago siya binitawan nito. Nangihina naman na napailing na lamang si Andrea. Makatakas pa kaya si Andrea kay Cleo? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.